Nathan's POV. Habang nasa meeting, malayong tinatakbo ng isipan ni Nathan. Hindi niya alam kung bakit hindi mawala sa kanyang nangyari sa kanila kagabi ni Andrea. Ngayon lang din niya na-discovering may wild side din palang itinatagong babaeng yun. Muli na namang nag-init ang kanyang katawan nang maalalang ginawa nito kagabi. Hindi tuloy niya namamalayang may ngiti ng sumisilay sa mga labi niya habang ginugunita ang magandang pinagsaluhan nilang dalawa kagabi. Ngunit kaagad ding napalis iyon nang ma-realize ang kanyang ginagawa. Muling nabalik sa seryosong mukha niya at pinilit na lamang mag-concentrate sa meeting. Pagkatapos ng meeting, sinabihan niyang kanyang sekretarya na baka di na siya makabalik sa opisina kung kaya't kinansala na lamang nitong meeting niya sa isang kliyente mamayang hapon. Ewan ba niya? Ngunit parang hinahatak ang katawan niya na umuwi na lamang ng bahay. Naiinis nga siya sa kanyang sarili dahil alam naman niya ang totoong dahilan kung bakit gusto niyang umuwi ngayon. Kaya't nagulat siya ng pagdating sa bahay, madatnan doon sina Jackie at Mac. Dumilem ang kanyang mukha pagkakita kay Mac. Di naman lingid sa kanyang kaalaman na nagpapakita ito ng interes kay Andrea. Wala ba tong delikadesa? Alam na nga nitong may asawa na si Andrea. Bakit kailangan pag-interesan pa to? Hi, Nathan. Kaagad nasalubong sa kanya ni Jackie. Pero kay Andrea nakatuon ang mga mata niya nang pumasok siya sa bahay. Kung kaya't huling-huli niya nang pinamulahan si Andrea sa mukha tsaka umiwas ng tingin sa kanya. Naalala siguro nitong pinagagawa kagabi kaya parang nahihiya to ngayon sa kanya. Pero ang cute-cute nitong tingnan sa ganon. Peste? Muling sumeryosong kanyang mukha nang maisip ang mga kalokohan. Mamaya na tayo mag-usap. Masakit ang ulo ko. Sabi niya kay Jackie na hindi na itago ang iritasyon. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Nag-iingit-ngit siya lalo pa na makitang hindi humihiwalay ang tingin ng lalaking yon sa kanyang asawa. At talaga bang sinadya pa ni Andrea na magsuot ng shorts para ipakita dito ang kagandahan niya? Andrea's POV. Ramdam ni Andrea ang iritasyon sa boses ni Nathan. Alam niya na iinis to dahil sa nangyari sa kanila kagabi. Kaya nadami patuloy si Jackie sa inis nito sa kanya. Namula na naman ang kanyang mukha nang maalala ang kanyang mga pinagagawa. Ang lakas din naman talaga ng loob niya eh. May sumpong na naman siya. Naiiling na sabi ni Jackie. Tumayo ito at nagtungo sa kusina. Sumunod siya dito dahil ayaw niyang namang makasama si Mac sa salas. Naglagay ng yelo sa baso si Jackie. Sinanina niya ng pineapple juice tsaka walang imek na pinuntahan si Nathan. Sa kwarto nito, mukha rang siyang sirang nakasunod lamang ng tingin dito nang lumabas to ng kusina. Maya-maya may pait sa labing napapangisi. Parang pinipiga na naman ang puso niya sa sobrang panibugo. Hindi niya alam kung nananadya na talaga si Jackie. Siya tong asawa. Bakit hindi siyang hayaan itong magsilbi kay Nathan? Kahit naman super close ang dalawang yon, hindi ba kabasusan? Harap-harapan siyang pangunahan ni Jackie? Pero wala siyang lakas ng loob na isatinig ang lahat ng mga nararamdaman. Alam naman niyang kahit siyang asawa, sa kanilang dalawa ni Jackie, ito ang higit na may karapatan dahil ito ang laman ng puso ni Nathan. Nathan's POV. Mainit yata ang ulo mo? Tanong ni Jackie. Nilapag nito sa mesang dalang pineapple juice. Magpalamig ka muna. Bakit isinama mo rito si Mac? Sita niya sa babae. Kahit naman wala akong inilihim sa'yo, it does not give you the right na kung kani-kanina ipakilala si Andrea. Yamot na sabi pa niya. Huwag mong sabihin pati ang tungkol doon. Sinabi mo na rin sa pinsan mo. Hey, relax. Ani Jackie sa kanya. You sounded like a jealous husband. Hindi niya alam kung matatawa or maiinis ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa kanya. Natigilan siya. Oo nga, bakit parang naapektuhan siya sa presence ni Mac? Bakit di mo nalang hayaan si Mac na makipagkaibigan kay Andrea? Alam ng pinsan ko ang limitasyon niya. Besides, wala ka namang planong seryosohin si Andrea, right? Hindi siya sumagot. Nilapitan siya ni Jackie. Nathan, come on. Mas mabuting ang maiba namang nakakausap si Andrea bukod sa'yo. Hindi naman tamang sa kanya maibunton lahat ng galit mo sa daddy niya. Masuyong sabi nito sa kanya. Hinawakan nitong magkabilang pisngi niya. Hindi bang dapat ating pagtuunan ng pansin ngayon ay ang ating mga sarili? Nanunokso ang mga matang tanong ni Jackie sa kanya. Napahinga siya ng malalim. Don't tell me, totoong nagsiselos ka sa pinsan mo. Apektado. Of course not. Wala akong pakialam.
Kahit sino pang lalaki makasama ni Andrea, no? Ines na sabi niya at saka tumayo na. Hinawakan na isang kamay ni Jackie palabas ng kwarto. Sa kabilang banda, di nakaligtas kay Andrea ang magkakahawak ng mga kamay ni Nathan at Jackie nang namabas ng mga to ng kwarto. Kitang-kita pa niyang mabilis na nagbitaw ang dalawa nang makita siya na parabang nahuli niya sa isang krimen na karumal-dumal. Di na lang siya nagpahalatang nasasaktan siya. Malapit na niyang mamaster ang The Art of Deadma. Ngumiti pa siya sa mga to. Maghahanda ako ng merienda, sandali lang. Ani ang tumalikod at tagtungo na sa kusina. Kinagat pa niya ang ibabang labi para wag siyang mapaiyak. Nagulat pa siya na sinundan siya sa kusina ni Mac. Sorry for that. Halos pabulong na sabi nito sa kanya. I know they're being insensitive pero for sure, wala namang mali siya sa kanila yon. Bukod kasi sa naging magkaibigan din sila kaya naiintindihan ko yon. Pilit ang iting sabi niya kay Mac. Nilabas niya sa fridge ang ginawa niyang chicken spread at gumawa ng sandwich para sa mga to. Parang ako lang, gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Maitim na sabi nito sa kanya. Pero alam ko ang limitations ko. Salamat. Pero peste kung single ka lang, hindi talaga kita papakawalan pa. Makahulog ang sabi nito sa kanya. May pait sa mga labing napangiti siya. Naiisip niyang kailangan niya isang tulad ni Mac to boost her self-esteem na sobrang baba ngayon dahil sa ginagawang pambabaliwala sa kanya ni Nathan. Pakiramdam pa nga niya napakapangit niya sa tuwing tinatrato siya ng ganito ni Nathan. At least may isang guy ni Mac na nagpapaalala ng worth niya as a woman. Kahit paano, bumabalik yung kumpiyansa ko sa sarili. Aniya dito. Gosh, ang sira naman ni Nathan kung papakuha na ng isang tulad mo. Sabi pa nitong titig na titig sa kanya. Para siyang napapasa sa mga tingin ni Mac kung kaya tinilikuran niya ito at binuksan ng fridge para kunwari maghahanap ng maiinom. Andrea's POV. Inatake ng selo si Andrea habang nagdi-dinner sila. Pansin niyang maganang kumain si Nathan sa mga niluto ni Jackie. Nabipiko na nga siya dahil mula Monday, halos inaraw-araw na nito ang pagpapasyal sa kanila at nagluluto ng dinner. Daig pa nitong asawa kong umasta at di niya alam kung sinadya nitong isama pa si Mac para sa kanya naman mabuhos ang atensyon nito at masolo nito ang kanyang asawa. Manhid na nga yata si Jackie. Di makalatang naiinis na siya. Nananadya yata porket alam nitong dahilan kaya siya pinakasalan ni Nathan. Ngunit kung talagang gusto nitong makipagkaibigan sa kanya, hindi ba dapat bigyan siya nitong pagkakataon para mapalapit ang puso ni Nathan sa kanya? Ngunit ang lahat ng mga pagdududa niya, hindi niya sinasatinig. Sabi nga sa Art of War, kung kaaway niya sa Jackie, kailangan niyang mas maging madikit dito. Mukhang nagustuhan mo talagang mga luto ko Natatawang sabi ni Jackie. Nang halos maubos ng mabilis ni Nathan ang pagkain sa pinggan nito. Nang muntikang mabulunan pa ang lalaki, halos sabay sila ni Jackie inabutan to ng tubig. Bahagya pa silang nagkatinginan ng dalaga. Pati si Mac napailing sa kanila. Para naman siyang napahiya nang yung tubig na inabot ni Jackie ang ininom ni Nathan. Napayuko tuloy siya at tinarap na lamang ang pagkain. Si Mac naman nilagyan ng ulam ang pinggan niya. Kung sa iba lang sigurong sitwasyon, baka natawa na siya sa eksena nila. Inaasikaso siya ni Mac habang si Jackie naman, inaasikaso nito si Nathan. Napahigpit pa ang mga hawak niya sa kutsara at tinidor na makitang nilagyan pa ni Nathan ng extra soup ang bowl ni Jackie. Kulang na lang sabihin nito sa kanila ni Mac na lumabas na sila ng dining room dahil panira lang sila sa moment nito with Jackie. Talagang wala nang pakialam si Nathan. Kahit sa harapan ni Mac, di na nito mapigilan ang nararamdaman nito para kay Jackie. Okay lang ba sa iyong mukha kang sira sa ginagawang to ng asawa mo? Parang sinasabi sa kanya ng utak niya, sa puso niya. Umayos siya ng upo at ewan ba niya kung anong naisipan niya. Sa halip na magmukmok sa isang tabi at patayin ang sarili sa selos, naisip niyang ibaling na lang ang atensyon kay Mac. Sumandok din siya ng soup at nilagyan ng mangkok nito. Thanks! Nakangiting sabi sa kanya ni Mac. Nilitian din niya ito. Huling-huli niyang pagkunot noon ni Nathan. Di na lamang niya ito pinansin. Ang lagay ba ito lang may karapatang makipag-flirt sa iba? Ngunit natigilan siya na makitang biglang lumagkit ang tingin sa kanya ni Mac. Pakiwari niya binigyan ito ng ibang pakahulugan, ang extra sweetness na ipinakita niya rito. Naiilang tuloy siya. Di magandang mag-asawa sila ni Nathan and yet, ibang kapareha ang kinakalantaring nila.
Hindi siya pinalaking ganito ng mga magulang niya. Para sa kanya, ano man ang naging rason nito kaya siya pinakasalan, mananatili pa rin sagradong kasal nilang to. Si Jackie naman tila nagustuhan ng ginawa niya kay Mac. Ang weird lang ng ganitong setup nila. Parang naalibadbara na siya kung kaya't kaagad niya nang tinapos ang kanyang pagkain at nagpaalam na sa kanilang mauuna na siya sa kwarto dahil masama ang pakiramdam niya at sumakit ang ulo niya. Nagulat pa nga siya nang biglang dumating si Alexa. Panigurado mag-aaway na naman ang dalawang yun ni Jackie. Bahala na nga kayo sa mga buhay ninyo, sa isip niya. Inirapan pa siya ni Alexa nang magsalubong ang paningin nila, kaya't pairap niya rin tong tinignan, tsaka nagmamadaling nagkulong sa kanyang kwarto. Parang gustong-gusto niya ng sumigaw. Yung dahilan tuloy niya kaninang masakit ang ulo niya, waring nagkatotoo na nga. Di niya na kayang sarilinin ang sakit ng kaloobang nararamdaman. Kaagad niyang tinawagan ng ina. Ma, kamusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo. Ani rito. Di na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sus naman, kung magsalita ka naman para nasa malayong lugar ka, pwedeng-pwede ka namang pumarito kung gugustuhin mo. Siguro naman pagbibigyan ka rin Nathan kung sabihin mo sa kanyang uuwi kayo na Santa Teresita, anang ina niya. Namamiss ka na rin namin ng daddy mo, kahit pa kauwi mo lang dito noong nakaraang natigilan to. Andrea, umiiyak ka ba? Nag-aalala ng tanong nito sa kanya. Tumawa siya ng pagak. Namiss ko lang po kayo, Mi. Hindi pala ganun kadali ang buhay may asawa. Kahit sabik na sabik ako makasama kayo, di naman basta-basta anytime po pwede akong umuwi dyan dahil busy si Nathan sa trabaho niya. Kawawa naman kung iiwan ko siya mag-isa dito. Kinagat niya ibabang labi upang hindi mapahagulhol. Siyempre naman anak, nauunawaan naman kita. Ng asawa mo kaya mukhang mahal na mahal ka niya at pinagyayabang ng daddy mo sa mga kaibigan dyan sa asawa mo. Hindi siya umimik ngunit napahikbi na siya. Alam niya masasaktan ng gusto ang mga magulang niya kapag nalaman ng mga ito kung ano nangyayari sa kanyang buhay may asawa. Naiiling na tumayo na si Mac. I have to go. Mukhang gulo na to. Tumatawang sabi nito ng tapikin ang isang balikat ni Nathan. Tsaka nalingon sina Alexa at Jackie. I'll go ahead. Anitong dire-diretso na lumabas ng bahay. Naiwan tuloy siya sa dalawang babaeng nagbabangayan. What's this, Nathan? Bakit tinahayaan mo na namang makapasok sa buhay mo ang babaeng to? Sita ni Alexa sa kanya. Hindi siya umimik. Si Jackie ang sumagot dito. Well, isa lang kasing ibig sabihin nun. Ako pa rin hanggang ngayon ang laman ng puso ni Nathan. Kaya kahit anong gawin mo. Nabigla si Nathan nang biglang tumayo si Alexa at tatake ng buhok ni Jackie. Napilitan tuloy siyang pumagitna sa dalawang babae. Stop it! Para kayong mga bata? Sigaw niya sa mga ito at saka inis na rinignan si Alexa. Please Alexa, umuwi ka na muna, okay? Ako ang pinapauwi mo? Nathan, nakalimutan mo na ba ako ang kasama mo na ipagpalit ka ng bruhang yan sa ibang lalaki? Peste, Nathan. Naalala mo ba ang kaharutang ginawa ng babaeng yan? Bakit para nagka-amnesia ka pagdating sa kanya? Ha? Di makapaniwalang tanong ni Alexa sa kanya. Di siya makapagsalita. Bumunghalit ng iyak si Alexa. You are so unfair, Nathan. Lahat ginawa ko para sa'yo. Pero yung babaeng yan, wala namang ginawa kundi saktan lang ang damdamin mo. Mabilis ang kamay nito nung hilahin ang isang braso ni Jackie. Peste! Sigaw niya. Stop it, Alexa. Galit na sigaw niya. Di makapaniwalang tinignan siya ng dalaga. Bakit, Nathan? Masamang-masama ang loob na sabi nito sa kanya. Saka madalim ang mukha, tinadyakan sa Jackie. Hindi niya inaasahan ang gagawin ng dalaga kung kaya't hindi niya to kaagad naawad. Nagpahiga sa sahig sa Jackie. Nagmamadali niya tong tilulungan tumayo, tsaka nagpupuyos ang kalooban, sinampal niya si Alexa. Galit na galit si Alexa sa kanya. Fine, I don't really care. You think she's better than me? Peste ka, Nathan. I hope you will have a terrible life together. You ungrateful? Pagkasabi nun, nagmamadaling tumakbo paalis sa bahay niya si Alexa. Di na lamang niya to pinansin. Ilang beses na silang nag-away ni Alexa at sanay na siya dito. Nag-aalalang nilingon niya si Jackie. Are you alright? Sa kabilang banda, kukuha lang sana ng tubig sa kusina si Andrea, ngunit hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan nang makita niyang awayan ni na Alexa at Jackie. Di niya akalaing magagawa yun ni Nathan kay Alexa dahil alam naman niya kung paano nitong alagaan ang kinakapatid.
And yet, nagawa nitong talikuran para lang kay Jackie. Napakagat-labi siya. Marinaw na sa kanya na si Jackie ang pinakamahalagang babae para kay Nathan. Ang sakit isipin, binaliwala lang kay Nathan kung nasaktan siya ni Alexa. Ngunit kapag si Jackie na ang kinanti nito, maghahalong balat sa tinalupan. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Siguro kung siya ang mananakit kay Jackie, baka nawala na siya sa kanyang asawa. Asawa? Siya lang naman tumatawag ditong asawa. Nathan's POV. That woman? Naiinis na sabi ni Jackie. Kung hindi lang nakakaya kay Andrea, baka pinatulan ko na ang babaeng yun. Paano ka nakakatiis sa babaeng yun, ha? Hindi siya umimik. Kahit naman ganon si Andrea, maaasahan niya to sa lahat ng bagay. Kung kaya't hindi niya ito masisisi kung bakit ito nagalit ng ganon sa kanya kanina.